Yung recover bar movement po ay itinatag dahil doon sa mga naging kaganapan dito sa BARM na kung saan ay mula noong nagkaroon ng na-establish ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at matapos maupo si Haji Murad Ibrahim o si Kagi Murad at napalitan noong nakaraang taon, nakita na namin na hindi na yata naaayon sa itinatadhana ng Bangsamoro Organic Law at ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro yung pagtalaga sa bagong punong ministro ng BARM. Sunod-sunod po yung mga pangyayari niyan. Nung tinanggal si Kagi Murad, pinalitan na rin ang ilang mga miyembro ng MILF doon sa Bangsamoro Transition Authority. At sa ngayon po ay noong Monday ay katatanggal lamang ng Minister ng MPHTE si Sir Mohagel Iqbal. So nakita ho namin dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari ng pagtanggal ay napag-isipan ng ilang mga kasama natin dito sa rehiyon ng BARM, lalong-lalo na ang mga miyembro din ng mga MILF at mga CSOs, mga academe at iba't ibang sektor ng kababaihan at kabataan na kailangan na natin ilabas yung mga hinaing na ito at maparating sa national government na hindi na nararapat yung mga ganitong mga pagtatanggal sa mga pamunuan ng MILF sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Opo. Gaano ho karami yung mga taga-suporta po ninyo ang dumalo dyan sa naging peace rally po ninyo dyan sa Cotabato City? Alam mo, kasamang Jade, noong nagkaroon kami ng meeting ng iba't ibang mga samahan, kasama na dyan yung Bangsamoro Islamic Armed Forces, no, yung armed force ng MILF at kasama yung mga CSOs din. Ang target ho namin is 36,200. Pinag-usapan ho namin yung Sabado na finals namin nung Sunday at ikinasa ho namin ang rally pagka Monday. So in less than 24 hours po nung nagdesisyon kami na ituloy namin, pero umabot ho kami ng 50,000, no? So makita naman niyo sa mga videos sa mga litrato na punong-puno po yung hilera, yung kalsada ng Governor Gutierrez Avenue hanggang dito po sa main highway ay dinagsa po ng mamamayan dahil nga doon sa naging panawagan natin na kailangan ng i-recover muli yung BARM, no? Kung bakit to recover, kasi nga dahil kami ay stakeholders po, no? Lumahok ko kami sa plebisito para magkaroon ng ma-establish ang Bangsamoro Autonomous Regional Government matapos maaprubahan yung panukalang RA 1154 o yung Bangsamoro Organic Law. Opo, pero sa kabila nga ng panawagan po ninyo nung kamakailan lamang nitong Lunes, tama, itong peace rally po ninyo, nitong weekend, ay tinanggal pa rin po itong si Murad, si Minister si Minister Mohagel Iqbal bilang minister nga po. Ano yung reaksyon ng mga taga-suporta po ninyo matapos nga naging desisyon na ito ni Chief Minister Makakwa? Nung nakuha namin po yung letter ni Chief Minister Makakwa, nakuha namin na-secure namin ang kopya ng letter na pinadala kay Minister Iqbal. Naplano ho namin yung ganitong pagkilos. Nung isinagawa namin ang pagkilos na ito, pinatinawag ho namin na emergency rally para sana hikayatin ang Chief Minister na huwag niyang ituloy. At ganun na din po yung memorandum na inilabas. Nakita din po namin, naglabas po ng memorandum yung chairman ng Moro Islamic Liberation Front sa pamumuno po ni Haji Murad Ibrahim na hold in abeyance muna yung pagtatanggal para mapag-usapan sa loob ng Central Committee kung ano ang mga dapat nararapat ng gawin. Dahil po nasa period po tayo ng transition,
kailangan ho maihanda ang lahat, makonsolida ang pamunuan ng MLF para doon sa regular government, na doon sana ang focus. Ganon din po ang panawagan sana namin ng Recover Bar Movement na wala mo nang galawan po, no? Ayusin natin yung iba't ibang priority codes. Ayusin natin ang mga paglalagay ng mga pagtatatag ng mga ministro, pagpapalakas ng mga ministro, ating yung mga polisiya, yung struktura, para pag humarap na tayo sa eleksyon at magkaroon na ng regular government, ay maayos na ang lahat, no? Hindi po yung sa ganitong yugto pa lamang hindi na natin na naayos yung ating mga sarili, no? So sa kabila nun po, tinuloy pa rin yung pagtatanggal at inassume na po niya yung pagiging minister, no, ng MPHTE. So concurrently po, maliban sa siya ay chief minister, ay siya na rin po yung as of today or as of yesterday, siya na rin po yung minister ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Opo. Ginawa daw ito ni Chief Minister Makakwa dahil matapos niya matanggap yung summary ng mga anomalyang naganap po ng sa isang special audit report na isinagawa po ng COA sa naturang ahensya hinggil nga po daw sa pagbili ng may 2.2 billion pesos na halaga ng education at training materials. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito sa isyung ito na kinakaharap ni Mohakber Iqbal? Datu. Naku po, naputo lang ating komunikasyon, linya po ng komunikasyon kay Datu Abdelwin Dat Sangkula, tagapagsalita po ng Recover Barm Movement. Kaugnay nga ng ginawa nilang malawakang peace rally. Sabi nga niya, nasa 50,000 libo pong mga taga-suporta po nila ang nakiisa po dyan para ipanawagan na hindi po ituloy yung pagpapatalsik kay Mohakber Iqbal, yung minister po ng Basic, Higher and Technical Education dyan po sa BARM, mga kapartners. At patuloy po, no, na ang kanilang panawagan at tinihingi nga sana natin yung kanyang masasabi o reaksyon kaugnay sa kinakaharap nga ni Iqbal, kaugnay po doon sa allegedly na pagbili ng may 2.2 billion pesos na halaga ng education at training materials. Subukan lang nating balikan mamaya lang po si Datu Abdelwin Dat Sangkula, tagapagsalita po ng Recover Barm Movement. Samantala, sa iba muna tayong balita po mga kapartner, lalo na po mainit po yung ating panahon dahil meron pong na-monitor itong BFP na pagtaas sa bilang po ng mga insidente ng sunog kumpara po o sa buong bansa kumpara nung nakalipas na taon. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, nakapagtala sila ng mahigit 9,000 insidente ng sunog sa bansa. Mas mataas pa ito ng 42%, kumpara sa mahigit 6,000 na itala noong nakaraang taon. At malaking bahagi po ng sunog ay sa labas ng Metro Manila ay dala po ng non-structural fire tulad ng forest fires dahil sa mainit na panahon. Samantala, dito po sa Metro Manila, pangunahing hamon ang mga iligal na koneksyon sa kuryente o jumper na kabilang sa pangunahing sanhi ng sunog. Ayon sa ahensya, patuloy ang kanilang mga hakbang upang masawata ang mga iligal na koneksyon, ngunit patuloy pa rin umanong bumabalik ang mga ito. Panawagan ng BFP sa publiko na i-report ang mga iligal na koneksyon at gumamit ng dekalidad na appliances upang makaiwas sa sunog. Samantala, inanunsyo po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magtatapos sa Mayo 22 ang pagpapatupad ng Land-Based Service Contracting Program para sa mga Public Utility Vehicle o PUV. Sa ilalim po ng programa, nakatatanggap ng 20% discount ang mga regular na pasahero habang 40% naman para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability. Inatasan din ng LTFRB ang lahat ng benepisyaryo ng programa na ihinto ang mga kaugnay na aktibidad matapos ang itinakdang petsa ng pagtatapos. Samantala, tuloy naman sa buong bansa ang 10 piso kada litro na fuel discount para sa mga pampasaherong jeep at UV Express units. Aabot sa nasa mahigit 141,000 na units ng jeepney at UV Express ang inaprobahan para sa fuel subsidy program ng pamahalaan.
Ayon sa LTFRB, otomatikong maipatutupad ang diskwento sa mga kalahok na gasolinahan kapag nakumpirmang kabilang sa database ang plaka ng PUV unit. Sa ibang balita, pinangunahan po ni Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang panunumpa sa tungkulin ni Kim Robert De Leon bilang bagong acting secretary ng Department of Budget and Management o DBM sa Malacanang. Itinalaga ni Marcos Jr. si De Leon bilang bagong kalihim ng DBM habang kinilala ng palasyo ang kanyang mga nagawa sa fiscal management, organizational reform at digital transformation. Si De Leon na nag-utos nagtapos na bilang magna cum laude at valedictorian mula sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance, ay kasalukuyang pinakabatang miyembro ng gabinete. Naging assistant professor si De Leon sa UP at humawak din ng mga mahalagang posisyon sa pamahalaan, kabilang na ang pagiging budget at transportation undersecretary. Pinalitan ni De Leon si dating DBM Acting Secretary Rolando Toledo na ngayon itinalaga bilang miyembro ng Board of Trustees ng GSIS. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng patuloy na komunikasyon sa pagitan ng United States at China kasunod ng naging pag-uusap ng mga lider ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Narito balita ni Crezeline Catarong. Nagsagawa ng state visit sa China si US President Donald Trump kung saan nagkaroon siya ng pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping sa Beijing. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay ng dalawang lider ang mahalagang isyong pandaigdig at panrehiyon na may malaking epekto sa seguridad at katatagan ng mundo. Kabilang sa mga napag-usapan ang sitwasyon sa gitnang silangan, patuloy na krisis sa Ukraine at kalagayan ng Korean Peninsula. Nagbigay naman ng pananaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa naging pagpupulong ng dalawang lider. Sa isang roundtable discussion kasama ang Japanese media sa Malacanang, sinabi ni Marcos na mahalaga ang mga ganitong pagpupulong dahil direktang nakakapag-usap ang mga lider ng malalaking bansa upang maiwasan ang mas matinding tensyon. Well, I think it is of importance to everyone when the two leaders of the largest economies in the world are meeting to discuss some of the issues that we are facing now. Ipinunto ni Marcos na kapag humihinto ang pag-uusap sa pagitan ng mga bansa, nawawala rin ang posibilidad ng pagresolba sa mga alitan, kaya mahalaga ang tuloy-tuloy na dialogo kahit sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Binigyang din niya na hindi lamang usaping militar ang tinutukoy ng kapayapaan, kundi maging ang katatagan sa larangan ng kalakalan. That is very, very important for us. Again, it comes down to peace, and when I say peace now, I don't mean just a military lack of fighting. I'm also talking about peace in terms of trade. That the trade wars will diminish. That there will be more cooperation. I always go by the axiom that I learned a long time ago. Is that it's very well. Aniya, maaring magdulot ng inobasyon at benepisyo sa mga mamimili ang kompetisyon sa ekonomiya. Ngunit kailangan pa ring samahan ito ng kooperasyon para sa mas malawak na pakinabang sa pandaigdigang ekonomiya. Ipinahayag din ng Pangulo ang pag-asa na ang naging pagpupulong ni Trump at Xi ay magbubunga ng mas malinaw na kasunduan at posibleng pagluwag ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Marcos, bagamat nananatiling komplikado ang mga isyu sa pagitan ng dalawang ekonomiya, mahalaga pa rin ang bawat hakbang ng dialogo dahil nakaapekto ito hindi lamang sa bilateral relations kundi sa buong global economy. I understand that it is not a simple discussion. There are issues, there are very complicated and very many complicated issues that have to be discussed and to have to be agreed upon. But nonetheless, it is encouraging to see that the two leaders got together. Apparently, it was a very fruitful discussion. Dagdag pa niya, ang inaasahang pagbisita ni Xi Jinping sa Estados Unidos sa hinaharap ay isa ring positibong senyales ng patuloy na komunikasyon at posibleng pag-unlad ng relasyon ng dalawang bansa. Sa kabuuan, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang patuloy na pag-uusap ng mga pangunahing kapangyarihan sa mundo.
upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at mas maayos na daloy ng pandaigdigang ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Cressiding Catarong, SMNI News. Samantala, balikan po natin si Dato Abdelwin Dat Sangkula, tagapagsalita po ng Recover BARM Movement na isang grupo po na nasa likod po ng isang malawakang peace rally kamakailan dyan po sa Cotabato City. Dato, kanina naputol lang po tayo. Yung tanong ko po, ngayon ay kinakaharap, ano ho bang masasabi ng grupo po ninyo sa kinakaharap na issue o kaso ni Mohaguer Iqbal, kaugnay nga po daw doon allegedly sa pagbili ng nagkakahalaga po ng 2.2 billion pesos na mga education and training materials? Maraming salamat kasamang Jade sa tanong. Pero ayoko pong pumasok doon sa detalye ng kaso. Pero kung mayroon man ng ganitong mga preliminary findings, ito po ay preliminary na findings ng Commission on Audit. So hindi pa ho ito criminal investigation at kahit ito ay criminal investigation, nandyan po yung ombudsman to investigate that case. So dahil preliminary po, so hindi pa ho penal. Kaya tingin namin, hayaan po natin ang proseso ng Commission on Audit dahil tuloy-tuloy naman ang investigation ng Commission on Audit on that. Pero itong pagtatanggal ho ay hindi dapat po hindi po naayon dahil hindi naman po yun penal. So yun din po ang panawagan namin na kung magkaroon man ng pagtatanggal, magkaroon man ng pagpapalit, ay dapat mapag-usapan muli doon sa Central Committee ng MILF na kung saan ang MILF po, ito po yung inatasan nakalagay ho sa Article 16 Section 2 ng Bangsamoro Organic Law na ang Bangsamoro Transition sa Bangsamoro Transition Authority ang dapat ay MILF led po So ibig sabihin during the transition kailangan MLF ang mamuno So yung kaso na po yan ay hiwalay na proseso po yan at hindi mo dapat ho hindi po yun dapat yan kaugnayan po sa pagtatanggal niya dito kay Mohaguer Iqbal bilang minister ng MPHTE. Opo, pero may nakikita ho ba, bago ko lang ipasa kay partner Admar, may nakikita ho ba kayong anggulo na parte ito ng paninira laban po sa kanya? Hindi ko natin maiwasan yon dahil kung makikita naman ninyo sa mahaba-habang panahon na single-handedly masasabi natin na napakalaking role, napaka-critical ng role ni Mohaguer Iqbal sa buong proseso ng peace process magmula doon sa signing sa negotiations para sa Comprehensive Agreement ng Bangsamoro na napirmahan noong 2014 hanggang sa nagkaroon ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 at handa na-establish yung BARM noong 2019. Ang buong proseso na po ito ay si Sir Mohaguer Iqbal po yung isa sa mga nangunguna at masasabi natin architect. So ngayon po nagtataka kami na bakit siya bigla na lang tinanggal dahil na hindi pa tapos ang transition. Pagkatapos wala namang naipapakita pang ebidensya, ibig sabihin wala pa naman ding naisasampang kasong kriminal ang ombudsman, kaya dapat tingin namin hindi dapat yun isama dito sa usaping ito. Dato, assalamualaikum, si Admar po ito. Nakikita niyo po ba? Admar. Opo, nakikita niyo po ba ang presensya or hindi presensya, yung pagmomonitor mismo or pangunguna mismo ng ating presidente or kailangan ba na mismo na ang presidente ang tumutok dito po sa inyo pong kinakaharap ngayon na issue dyan po sa BARM at kung kailangan or sa kasalukuyan ba, meron bang ganyan kayong nakikita? Alam niyo kasamang Admar, malaki ho ang pananagutan ng national government sa usaping ito. Ang usapin na ito ay hindi ito simpleng internal dynamics po dahil kung babalikan po natin yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, yung last two paragraph po ng page 4 ng 5 pages na Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, nakalagay doon po na kasama ang national government bilang party doon sa agreement that shall faithfully adhere
obey, honor, respect, implement and entrench the agreement, no? So tingin namin kailangan faithful ang national government, no, sa implementation. Yun naman po ang malaking issue namin na hindi na po naaayon sa comprehensive agreement on the Bangsamoro yung paglalagay ng chief minister at hindi na rin po naayon sa Bangsamoro Organic Law yung pagtanggal ng ilang mga members ng BTA kasi ngayon po ay hindi na po sila 41, no? Wala na po sila sa majority. So you cannot lead po the Bangsamoro Transition Authority or the Bangsamoro government if you are not a majority, no? If you are not the majority. So dahil minority na sila, lahat ng mga legislative agenda, priority agenda na isinusulong halimbawa ng MILF ay hindi na po nangyayari. In fact, even yung mga batas na naipasa na nung nagkaroon ho ng pagpapalit under kay Abdul Rauf Makakuwa ay napalitan na rin po ang ilang mga batas, no? Kasama po diyan yung redistricting law at saka yung Bangsamoro Electoral Code. So tinamin malaki ang role ng national government na bumalik uli, no, doon sa table para pag-usapan muli yung full implementation ng conference agreement and the Bangsamoro faithfully. Kasi yun naman po ang nakalagay doon sa agreement. Opo, nakikita niyo po ba? Ang may Sige po, Dato. Ang may dagdag ko lang Sir Admar, nagkakagulo ho yung ganitong proseso, ganitong mga sitwasyon dito sa BARM. Malaki ho ang role, no, ni dating Secretary Galvez. Para sa amin, si Secretary Galvez ay isa siya sa mga arkitekto na kung bakit nagkakagulo yung BARM sa ngayon. Kasi instead na sana maging bahagi siya ng pagpapatibay, no, ng relationship between the MILF and the national government, naging bahagi po si dating Secretary Galvez dito sa internal dynamics, no, lalo na nung nailagay na si Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. So makikita po ninyo na even sa kanyang resignation letter kay Presidente Marcos ay hindi po niya nabanggit yung MILF, no. So makikita niyo na hindi talaga siya naging instrument, no, para mas mapalakas pa, mas mapatibay pa ang relationship ng MILF at ng national government. Opo, nakikita niyo rin po ba na may kaugnayan din ito sa nalalapit din na eleksyon? Malamang po, no? Malamang dahil alam naman natin na malaki ang role ng ministro ng Basic Higher and Technical Education o kung sa national government ito, sa Pilipinas ito yung DepEd, no? Malaki ang role po niyan sa election. So tingin namin bahagi yan ng kanilang consolidation na ma-control, no, yung MPHTE. Ganon din ang iba't ibang mga ehensya ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Pero bagamat yan ay presumption lang namin, pero makikita namin bakit nangyari yung mga ganito, papalapit na yung September 2026 elections. Opo, at kung sakali magkaroon ng eleksyon po at ganito nga po yung nangyari, posibleng hindi ba kilalanin dahil nga meron pang mga issue bago pa man ang eleksyon po na mangyayari? Alam niyo po, kaliwat kanan yung atake, no, hanggang sa korte, hanggang sa COMELEC. Kagaya halimbawa ng United Bangsamoro Justice Party, di ba? Kung inyo pong matatandaan, mayroon pong sinampang kaso laban sa UBJP. Ngunit ito ay initially dinismiss ng COMELEC pero nagkaroon ng motion for reconsideration uli ang kabila at yan po ay patuloy isang hakbang yan na para mas ma-disqualify totally o finally yung UBJP. Alam naman po natin ng UBJP, ito po yung political party ng Moro Islamic Liberation Front, no? So ayaw nilang lumahok yung UBJP dito sa magaganap na September elections. So habang nangyari po yung ganon, ito naman po ang kasunod, no, yung pagtatanggal po kay Mohagir Iqbal bilang minister.
At yung una na pong natanggal, no, si Chairman Murad, no, bilang Chief Minister. So sunod-sunod po yung mga pangyayari. Lahat po ito ay nakadisenyo para yung MILF ay totally maanihilate doon sa proseso, sa demokratikong proseso. Ito po yung nakakalungkot dahil instead na sana i-entertain nila na halimbawa po itong ginawa naming rally, ang mga 30 to 40% po niyan ay mga miyembro po ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Ang sabi ko nga sa isang interview na in fact dapat sila magpasalamat na yung mga ganitong mga puwersa, lalo na yung Bangsamoro Islamic Armed Forces, ay lumantad sa kalsada, humarap sa media. In fact, ang isa sa mga commanders nila ay umiyak pa during the press conference dahil nga doon sa masakit na nararamdaman na nagtiis sila sa mahabang panahon for 50 years. Kaya lumabas sila sa rally para ipanawagan na sana maayos na ito at maging sincere ang ng national government doon sa full implementation ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pero kapansin-pansin dato na ito pong nababanggit nyo po, yung mga pagkakaso, yung mga issue ngayon na dyan po sa BARM, ito po yung mga nangyayari pag tuwing papalapit na po yung eleksyon. Tama po ba? Tama po yan, no? Tama pong observation yan, Sir Admar. Siguro nakikita nila na bago maganap yung elections na yon, lahat ng mga mahalagang mga makinarya, mga resources ay kontrolado nila na. Opo. Sa nakikita nyo po ba, ano yung pinakamabisang pamamaraan para ma-solve o magkaroon po ng solusyon itong kinakaharap po ng mga issues ngayon dyan po sa BARM? Itigil na ba itong mga ganitong klase ng mga gawain at hayaan na lang na gumulong ang eleksyon at bigyan ng karapatan ang ating mga kababayan dyan na pumili ng kanilang magiging leader at hindi dapat pakialaman na kumbaga? May malaking dalawang bagay po no gusto kong ipuntos dito. Una, dapat tigilan na yung mga ganitong internal na hidwaan at pag-aagaw ng mga kapangyarihan na during the transition period. Kung ano man ang nailagay, siya na ang naging Chief Minister, si Abdul Rauf Makakwa, si Mohagir Iqbal ay nilagay naman kasi siya dyan sa MPHT hindi dahil siya ay si Mohagir Iqbal, kung hindi dahil sa pinag-usapan niya ng Central Committee. Kung inyo pong para maunawaan po ng mga nakikinig sa atin, dahil nga po ang MLF, ang namumuno po dyan ay ang Central Committee. Lahat po ng desisyon ng MLF ay dapat ho dumadaan sa kanilang Central Committee. Doon ho pinag-uusapan yan. So ang paglagay ho kay Mohagir Iqbal bilang Education Minister ay desisyon po yan ng Central Committee, no? At ang paglagay kay Haji Murad Ibrahim dati na bilang Chief Minister ay dumaan po yan sa Central Committee, no? At kinilala po yan ng national government sa panahon no ni Presidente Duterte, no? Opo. Pero ito pong panahon ni Marcos, lalo na sa pangalawang appointment ng BTA ay yun po no nilagay na po si Sami Gambar o si Abdul Rauf Makakwa. Ang tingin ho namin, dapat tigilan na po ito at hayaan po natin umusad ang lahat ng mga partido na mag-prepare na po para sa September elections. Pangalawa po, yung national government kailangan una, hindi sila dapat makialam doon sa mga internal dynamics. In fact, dapat mag-facilitate sila at maging kabahagi sila doon sa full implementation ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Let's go back to the intent of the agreement. And also, let's go back to Article 16 Section 2 of the Bangsamoro Transition Authority or ORA 1154, which says that the Bangsamoro Transition Authority shall be led by the Moro Islamic Liberation Front. So dalawa lang po yung nire-request namin, ang dinidemand namin. I-recognize yung provision ng law
pangalawa po, balikan po yung mga agreements doon sa comprehensive agreement ng Bangsamoro habang piniprepare po natin yung September elections. Kasi po kung may ganitong kaguluhan po tatuwag sana humantong sa hindi mas kanais-nais na sitwasyon, mabadi-disturb din po yung paghahanda natin doon sa September 2026 election. So ang panawagan ho ng Recover Bar Movement, wala munang mga ganitong pagkakaso sa korte, wala mo ng pagtatanggal, tuloy lang yung pamamahala ng BARM kasi naapektuhan ho dito yung mga ordinaryong civilian yung ordinaryong Bangsamoro na umaasa sa services ng BARM. Ngayon po kung tatanggalin man siyang minister, mabubulabog naman po ang buong ministro, di ba? Kagaya ho ang MBST, isa sa pinakamalaking ministro dito sa BARM po ang MBHTE, libo-libo po yung teachers niyan, daang-daang libo po ang estudyante umaasa niyan. Lahat ho yan maapektuhan, instead na mag-focus ang mga teachers para sa trainings nila sa gaganapin na halimbawa na elections, nagkakagulo naman sa baba. Maaaring magpapalit na naman ng mga school division superintendent, magpapalit na naman ng iba't ibang mga pamunuan sa loob ng MBHTE. Ngayon kung magbabago ho ang pamunuan ng MBHTE, magbabago hanggang dun sa baba, madidiskaril naman po yung mga preparation na dapat sana ay maihanda na namin o mahanda na natin para sa September elections. Opo, Dato, nabanggit niyo po yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dati po, paano po yung treatment? Kasi sa pagkakalam natin, panahon din ni Pangulong Duterte na isabatas itong Bangsamoro Organic Law, no? At sa panahon po ba niya, paano yung treatment? At nakikita niyo po ba na yung estilo niya bilang isang taga Mindanao din po at for sure nakakaalam sa mga dynamics po dyan sa Mindanao, lalo na rin dyan sa BARM. Sa nakikita nyo po, yun ang pinaka-epektibo na pamamaraan or treatment po sa ilalim ng kanyang pamumuno, Dato? Bigyan ko lang ho ng konting parang historical context, ang nangyari po dito, una-una po, wala pong Bangsamoro Organic Law kung wala po yung Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. Wala pong Comprehensive Agreement of the Bangsamoro kung hindi po lumahok ang Moro Islamic Liberation Front. So, makikita nyo po, nung napirmahan ang Comprehensive Agreement of the Bangsamoro sa panahon ni Presidente Aquino, at yan po ay natalakay naman ni Dato Mussolini, noong 2014 nagkapirmahan, pero noong noong 2018 nagkaroon ng, kung hindi ako nagkakamali, nung nangyari bago ang 2000 nagkaroon ng Mama sa Pano at hindi natuloy ang Bangsamoro Basic Law, at noong panahon na po yon, matandaan ko at nandun po ako sa hearing na yon, ang chairman po ng local government ay po si Presidente Marcos, Siya po ang chair ng local government at nung panahon niya po na yon, yung Bangsamoro Basic Law ay hindi po natuloy. Nung nagkaroon na ng panibagong administration sa ilalim ni Presidente Duterte, in fairness to him, natuloy ang Bangsamoro Organic Law, na ipasa ang Bangsamoro Organic Law at na itatag yung ang BARM nagkaroon ng plebiscito at nagkaroon ng set ng Bangsamoro Transition Authority, at ang 41 po noon ay kinilala po yung sinabit ho ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee ay kinilala ni Presidente Marcos nung bumubuo sa 41. Kasi yun naman po ang agreement na ang 39, bahala na ho ang national government kung sinong ilalagay nila dyan, pero ang 41 po, hindi po ginalaw. So hindi po yung ginalaw sa panahon ni Presidente Duterte, kinilala po niya yung ganong arrangement. Pero nung nagpalit na po ng administration at matapos ang mga 2-3 taon na namuno si Kagi Murad noong 2005,
sa ilalim pa rin ni Presidente Marcos ay napalitan na po at hindi na po nasunod kung ano ang naging arrangement, ang naging agreement na kung saan ay nangyari ito sa panahon ni Presidente Duterte. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, Dato, ano po, meron po ba kayong nakikitang worst case scenario kung hindi ito agad na matutugunan ng atin pong gobyerno ito at hahayaan na lamang po ang kinakaharap na mga issue ngayon dyan sa BARM? Kami naman po sa Recover BARM movement, makikita po ninyo no, in a matter of one day na mobilize natin ang more or less 50,000 na mga kababayan natin na mga Bangsamoro. Ito po ay spontaneous, no? Spontaneous reaction sa mahabang panahon po ng pagpipigil nila. Ang ayaw natin mangyari kasama ang ADMAR na hindi natin makontain yung magiging reactions nila, yung sama ng loob, yung sakit ng kanilang damdamin. Kaya nga, maganda na yung mga ganitong pagkilos para na ipapahayag nila. Ayoko namin siyempre na manawagan no ng karahasan, no. Hindi ho yung makakatulong para isulong ang kung ano ang karapatan ng Bangsamoro para sa kanyang sariling pagpapasya. Kundi ang panawagan namin sa national government na para makontain ho natin yung mga ganitong damdamin, they really have to sit down with the leadership of the Moro Islamic Liberation Front so that the intent of the agreement as well as the provisions cited in the Bangsamoro Organic Law are fully implemented. I think that is very critical to resolve this issue. Otherwise po, saan natin pag-uusapan ang problema? Saan natin ayusin? Kung tatakbo naman po sa korte, matagal ho ang proseso sa korte, no? May nangangailangan po yung ganitong issue ng urgent action, no? Yung focus ng Marcos administration. Yun yung sinisigaw ng taong bayan na mag-focus ang national government. Until now po, wala pa nga silang wala pa nga share ang government panel, no? So paano magpatuloy yung pag-uusap? Paano matuloy yung pag-usap muli doon sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro, yung implementation nito, wala nang kausap ang Moro Islamic Liberation Front. So, ayaw natin yung ganitong mayroong lull period. Dahil ang lull period na ito, hindi natin alam, no? Hindi natin makontrol kung ano yung mangyayari in the coming days. So, pero again, ayokong ma-misinterpret yung panawagan namin. Kaya nga lahat ito ay dinadaan namin sa demokrating proseso. Kung kailangan magkorte, nagkorte, bagamat mahabang proseso po yan. Pero kung sanang maging seryoso sana yung pamunuan ng BARM ngayon at ng national government, tingin namin kayang-kaya ma-resolve ang issue before the September elections.